Gamit ni BP Inday Sara Duterte ng confidential fund irregular dahil sa kakulangan ng supporting documents. Yan naman ang ibabalita ni Raymond Delpa sa RH28. Raymond, good morning. Nanindigan ang testigo ng prosecution na si COA Auditor Sailin May del Campo na irregular ang paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds nito, lalo ng 125 billion pesos na inubos sa loob lamang ng 11 araw. Sa kanyang pagtestigo sa ika-15 araw ng impeachment trial, sinabi ni Del Campo na hindi nakapagbigay ng sapat na dokumento ang Office of the Vice President para patunayan na tama ang paggastos nila ng confidential fund. Sagot niya sa pagtatanong ni Senador Risa Hontiveros, walang supporting documents ang pagbibigay ng rewards. Ganun din walang resibo ang pagbili ng mga office supplies kahit pasabihing ginamit sa confidential operations. Sa tanong ni Senador Kiko Pangilinan kung bakit kailangang ubusin ang pondo sa loob lamang ng 11 araw mula December 21 hanggang 31, 2022, sinabi ni Del Campo na kapag hindi ito naubos sa loob ng taon, ay ibabalik ang pondo sa National Treasury at hindi maaring ideklarang savings. Para naman sa tanong ni Senador Joel Villanueva, kung obligado ba ang COA na sundin ang deklarasyon ng isang ahensya na confidential ang kanilang pondo at dokumento. Sabi ni Del Campo, kailangan pa rin itong isailalim sa audit dahil pondo ito ng bayan. Sa kaso ni VP Sara Duterte, nabigyan sila ng sapat na panahon na magsumiti ng mga karagdagang dokumento na hindi niya ginawa, kaya siya ay naisyuhan ng Notice of Disallowance ng COA. Narito ang pagtatanong ni Senator Joel Villanueva. So, ibig sabihin, ang polisiya po ninyo hindi po sapat na tawaging confidential ng isang ahensya ang isang activity, subject pa rin po ito sa independent audit determination ng Commission on Audit. Is that correct? Yes po, tama po. Dahil nga po ito ay pondo ng bayan at kailangan po na ma-audit ito ng tapat. At nung ginawa po nyo ito, ilang beses po silang nabigyan ng pagkakataon para sumagot? Yung sa fourth quarter 22, dumaan po ito ng AOM, naging NS, naging ND. Yung sa 2023 naman po, AOM, tapos naging ND dahil nga po may direct violation of the joint circular. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Raymond. Magandang umaga.